Welcome sa Labyrinth of the Mind, kung saan ang mga panaginip at realidad ay magkasalubong. Ngayon, sasabak tayo sa enigmatic world ng Inception ni Christopher Nolan para cover ang isang katotohanan na sobrang nakakagulat, baka mas mabilis pang umikot ang ulo mo kaysa sa totem ni Cobb. Paano kung sabihin ko sa iyo na lahat ng akala mong alam mo tungkol sa ending ng Inception ay isang maingat na crafted illusion? Na ang mismong tool na dapat mag-anchor sa atin sa reality ay maaaring susi sa pinakamalaking panlilinlang. Magsimula tayo sa pag-unravel ng mystery ng mga totem sa Inception universe. Ang mga personal na objects na ito ay supposedly lifelines ng ating mga heroes, ang kanilang one true connection sa reality. Pero itong exciting part, ang spinning top ni Cobb ay hindi lang basta totem. Ito ay isang paradox na nakabalot sa enigma, served with a side of mind-bending confusion. Isipin mo to, nasa panaginip ka, kailangan mong malaman kung gising ka. Hanapin mo ang totem mo. Pero teka, papaano kung ang totem mo mismo ay parte ng panaginip? Parang ginagamit mo ang kompas na gawa sa metal para makahanap ng daan papalabas ng isang malaking magnet. Utterly useless at potentially misleading. Ngayon, let's zoom in pa sa spinning top ni Cobb. Dapat ito'y bumagsak sa reality at umikot ng walang katapusan sa panaginip, tama? Mukhang straightforward naman to, di ba? Pero papaano kung sabihin ko sa iyo na ang logic na ito ay completely backwards? Sa tunay na mundo, ang mga factors tulad ng air resistance at imperfection sa surface ay eventually pipigil sa pag-ikot ng turumpo. Pero sa panaginip, ang perfect physics ay pwedeng padaling umiikot ang top forever. At itong part kung saan baka maramdaman mong parang dumaan ang utak mo sa Inception. Paano kung ang mga reality checks ni Cobb ay nagsisinungaling sa kanya this whole time? Tuwing nakikita niya na bumabagsak ang trompo niya, iniisip niyang gising siya. Pero papaano kung ang mga moments na yon ang pinakamalalim niyang pagbagsak sa dream world? Pero teka lang kasi may mas exciting pa dyan. Pag-uusapan naman natin ang psychological significance ng choice ni Cobb ng totem. Hindi lang siya basta pumili ng kung anong object, pinili niyang totem ng kanyang patay na asawa. Parang sinusubukan mong i-navigate ang future mo habang palaging nakatingin sa rearview mirror. Sinusubukan ba ni Cobb na iset up ang sarili niya para sa failure o ito ba'y isang subconscious cry for help? Imagine for a second na ikaw si Cobb. Palagi mong kini-question ang reality mo, umaasa sa isang object na pag-aari ng isang taong nawalan ng ugnayan sa kung ano ang totoo. Parang sinusubukan mong isolve ang Rubik's Cube na nagbabago ng kulay tuwing kumukurap ka. Kaya pala mukhang stress ang kawawa nating bida. Pero mas malalim pa ang rabbit hole dito at ang susunod na piece ng puzzle ay maaring sumira sa perception mo sa buong journey ni Cobb. Humanda kang questionin ang lahat ng akala mong alam mo na tungkol sa nature ng reality sa Inception. Habang bumababa tayo sa mas malalim na layers ng mystery ng Inception, nakakatagpo tayo ng paradox na magpapatanong kahit sa pinaka-skilled na dream architects sa kanilang craft. It's time to examine ang very fabric ng supposed reality ni Cobb. Paano kung ang perfection ng homecoming ni Cobb ang mismong bagay na nagpapatunay na lahat ng ito ay panaginip? Sa isang mundo kung saan ang mga panaginip ay pwedeng maging indistinguishable sa reality, maaari bang ang flawlessness ang ultimate red flag? Mag-dive tayo sa rabbit hole ng convenient reality ni Cobb. Una, meron tayong magical disappearance ng kanyang legal robots. Parang nanonood ka ng magician na pumubulot ng rabbit mula sa sombrero. Except ang rabbit ay ang freedom ni Cobb at ang sombrero ay isang phone call lang mula kay Saito. Sa tunay na mundo, ang mga legal system ay kumagalaw sa bilis ng pagkong na lumalangoy sa mga molasses. Pero sa mundo ni Cobb, poof, lahat ng charges ay nawala ng mas mabilis pa sa pagsasabi mo ng Inception. Ngayon, isipin mo to, ilang taon kang nawala sa mga anak mo. Inaasahan mo lumaki sila, nagbago ng style, siguro may bagong hobby o iba pa. Pero sa mundo ni Cobb, parang may nag-hint ng pause button. Ang mga anak niya ay frozen in time, nakasuot ng parehong damit, nasa parehong posisyon tulad ng nasa memories niya. Para sila naghihintay sa kanya sa perfect tableau, parang ang mga karakter sa loob ng snow globe. Hindi ba medyo
dreamlike ang dating. Pero itong talagang interesting. Sa mga panaginip, ang isip natin ay pinupunan ng mga gaps ng kung anong inaasahan nating makita. Paano kung ganun nga ang ginagawa ng subconscious ni Cobb? Gumagawa ng perfect homecoming scenario kasamang unchanged children at miraculously resolved legal issues. Let's take a moment para i-consider ang mga implications. Kung panaginip ang lahat ng ito, ibig sabihin na achieve ni Cobb ang ultimate inception sa sarili niya. Gumawa siya ng panaginip na sobrang perfect, sobrang flawless, na willing siyang tanggapin ito bilang reality. Parang gumawa siya ng mental Penrose staircase, isang impossible construct na mukhang perfectly logical hanggang sa subukan mo na tong lakarin. Ngayon, alam kong iniisip mo, pero teka lang, hindi ba nakita ni Cobb ang mukha ng mga anak niya? Hindi ba yan proof na nasa reality siya? Well, papaano kung sabihin ko sa iyo na ito ang pinaka-convincing na evidence na nasa panaginip pa rin siya? Sa buong pelikula, ang inability ni Cobb na makita ang mukha ng mga anak niya sa panaginip ay isang self-imposed rule. Sa pamamagitan ng pagpapahayag sa sarili niyang makita sila, parang subconsciously binibigyan niya ang sarili niya ng permission na tanggapin ang panaginip na ito bilang reality. Imagine for a second na ikaw nga si Cobb. Ilang taon ka nang natrap sa limbo ng sarili mong guilt at regret. Hindi ba may parte sa iyo na gustong gumawa ng perfect world kung saan nalutos lahat ng problema mo? Para naglalaro ka ng video game kung saan naka-unlock lahat ng cheats. Everything's perfect. Pero deep down, alam mong hindi totoo. Pero mas malalim pa ang rabbit hole dito. At ang susunod na piece ng ating puzzle ay maaring sumira sa perception mo sa buong journey ni Cobb. Sa twisted corridors ng isip ni Cobb, may isang figure na mas malaki pa sa buhay niya, si Mal. Pero papaano kung role niya ay mas complex pa sa inaakala natin? It's time to examine ang ghost na nag-hunt sa mga panaginip ni Cobb. Maaari bang si Mal ang susi sa pag-unlock ng katotohanan tungkol sa totoong ending ng Inception? Paano kung persistent presence niya ay hindi lang manifestation ng guilt kundi desperate attempt para gisingin si Cobb mula sa ultimate dream? Mag-dive tayo sa enigma na si Mal. Sa surface, siya ang classic na femme fatale, isang projection ng guilt at regret ni Cobb. Pero papaano kung mali tayo ng tingin sa kanya? Papaano kung si Mal ay actually ang subconscious ni Cobb na sinusubukang mag-perform ng inception sa sarili niya? Isipin mo to. Sa buong pelikula, palaging sinusubukan ni Mal na isabotage ang mga mission ni Cobb. Para siyang kaibigan na patuloy na tumatawag sa iyo habang sinusubukan mong mag-binge watch ng paborito mong show. Nakakairita. Pero baka may point siya. Paano kung ang mga actions niya ay hindi lang sabotage kundi desperate attempt para gisingin si Cobb mula sa kanyang dream state? At itong talagang interesting. Naalala mo ba kung paanong palaging ini-insist ni Mal na ang mundo nila ay hindi totoo? Madaling i-dismiss ito bilang mga kahibangan ng isang projection. Pero papaano kung siya ay actually ang voice of truth sa elaborately constructed lie ni Cobb? Para siyang sinusubukang papiliin si Cobb ng red pill para magising sa reality. Ngayon, pag-usapan naman natin ang psychological implications ng relationship ni Cobb sa projection ni Mal. Para siyang na-stuck sa mental escape room na sarili niyang gawa, with Mal as both the clue giver at ang final boss. Tuwing nakikipag-interact si Cobb kay Mal, essentially nakikipag-argue siya sa sarili niya. Sinusubukang i-justify ang mga actions at perceptions niya ng reality. Pero paano kung ang mga actions ni Mal sa buong film ay actually breadcrumbs trail na iniwan ng subconscious ni Cobb? Bawat appearance niya ay maaaring clue, isang signpost na nagtuturo sa katotohanan na takot harapin ni Cobb. Para bang ang isip niya ay naglalaro ng elaborate na takuan sa sarili nito, with the truth as the ultimate prize. Imagine for a second again na ikaw si Cobb. Gumawa ka ng intricate dream world kung saan pwede mong makasama ulit ang mga anak mo. Kung saan nalutas lahat ng problema pero deep down may parte sa iyo na alam mo na hindi ito totoo. Ang parte na yun ay nagiging si Mal. Constantly poking holes sa perfect illusions mo, sinusubukang gisingin ka. Ang theory na ito ay nagdadagdag ng whole new layer sa journey ni Cobb. Hindi lang ito tungkol sa pagkumpleto ng misyon o pagbabalik sa mga anak niya. It's about confronting the truth kahit kaano ito kasakit.
Si Mal ay hindi lang projection ng guilt niya. Siya ang embodiment ng internal struggle ni Cobb between comforting illusion at harsh reality. Habang tinatanggal natin ang mga layer ng influence ni Mal, makakatagpo tayo ng revelation na maaaring mag-turn sa buong pelikula. Get ready kasi ang susunod ay maaaring maging Inception mismo. Narinig natin lahat ang pagiging stuck sa pagitan ng mga bato at matigas na lugar. Pero paano naman ang pagiging trap sa pagitan ng reality at ng dreams? Welcome sa mind-bending concept ng limbo, kung saan ang rules ng parehong mundo ay hindi na nag-a-apply. Pero paano kung ang buong pelikula ay journey lang ni Cobb sa iba't ibang levels ng limbo? Maaring bang ang master extractor ay naging sobrang lost sa depths ng sarili niyang isip na hindi niya na mahanap ang daan pabalik sa reality? Magda-dive tayo ngayon sa deepest, most confusing layer ng dream world ng Inception, ang limbo. Para itong Hotel California ng subconscious, pwede kang umalis anytime you like, pero maaari ka nga ba talaga makalabas? I-breakdown natin itong brain-twisting concept na ito. Sa Inception, ang limbo ay inilalarawan bilang unconstructed dream space, isang blank canvas kung saan ang oras ay humahaba at ang reality ay kung anong gagawin mo rito. Para itong mental equivalent ng pagiging stranded sa isang deserted island, except ang island ay ang sarili mong walang hanggang imagination. Mukhang masaya, di ba? Well, hindi pala. At itong talagang interesting. Paano kung hindi talaga nakaalis si Cobb sa limbo after ng experience niya kay Mal? Isipin mo to, naglalaro ka ng video game at akala mo natapos mo na ang final level, pero biglang na-realize mo na nasa loob ka pa rin ng game. Yan ang potential situation ni Cobb sa buong pelikula. At consider this, bawat layer ng dreams na nakita natin sa pelikula mula sa van chase hanggang sa Snow Fortress ay maaring lahat ay nangyayari within limbo. Para itong Russian nesting dolls, pero bawat doll ay ibang level ng dream. Lahat ay contained sa pinakamalaking doll ng limbo. Pero teka lang baka sabihin mo kasi, hindi ba nagising si Cobb sa aeroplano sa dulo? Well, paano kung yun ay isa pang layer ng panaginip? Sa limbo, pwedeng gumawa si Cobb ng buong mundo kasama na ang perfect scenario kung saan nakumpleto niya ang mission niya at nakauwi. Para siyang nagsusulat ng sarili niyang happy ending, pero hindi niya na-realize na hawak pa rin niya ang ballpen. Ang theory na ito ay nag-i-explain sa atin kung bakit ang totem ni Cobb, ang spinning top, ay nagbe-behave ng inconsistent. Sa limbo, ang normal rules ng dreams ay hindi nag-a-apply. Madaling kumbinsihin ni Cobb ang sarili niya na ang pagbagsak ng top ay nangangahulugan na reality kahit na nasa depths pa siya ng kanyang panaginip. Ngayon, let's take a moment para i-consider ang implications ng mga theory na ito. Kung si Cobb nga ay natrap sa limbo, ibig sabihin lahat ng nakita natin, ang struggles niya, ang triumphs niya, ang emotional journey niya ay nangyayari sa loob ng sarili niyang isip lamang. Para siyang star, director at audience ng sarili niyang mental movie. Pero mahalaga ba talaga kung nasa limbo o nasa reality si Cobb? Kung naniniwala siyang kasama niya mga anak niya sa bahay, kung nararamdaman niyang sense of closure at peace, hindi ba yun ang talagang importante? Para itong age-old question, kung pwede kang mamuhay sa isang perfect simulation ng hindi alam na hindi ito totoo, pipiliin mo pa bang magising? Pero kung inaakala mo na figure out na natin ang lahat, mag-i-introduce tayo ng variable na maaari ulit magpabago sa lahat. Himantarang ma-mindblown kasi we're about to go meta. Hindi meta na Facebook Paano kung ang tunay na Inception ay hindi nangyayari sa kahit sinong karakter sa pelikula kundi sa atin, ang audience? It's time to examine ang plausibility na tayo ay lahat parte ng ground illusion ni Nolan. Maaari kayang nag-perform si Christopher Nolan ng Inception sa milyong-milyong viewers worldwide? Paano kung ang ambiguous ending ay isang totem mismo designed para mag-plant ng ideya sa ating mga isip na lalaki at magbabago kung paano natin titignan ang reality? Mag-dive tayo sa rabbit hole na to, shall we? Imagine for a second na ang Inception ay hindi lang pelikula tungkol sa pag-plant ng ideya sa isip ng mga tao. Ito mismo ay gumagawa nun sa atin, ang walang kamalay-malay na audience. Mind-blown, di ba? Una, pag-isipan natin ang structure ng pelikula mismo. Ito ay layered, complex at iniiwan tayo nagtatanong tungkol sa reality.
Parang yung dreams within dreams concept na ipinipresenta nito. Paano kung hindi lang ito clever storytelling, kundi deliberate attempt para i-blur ang lines between fiction at reality sa sarili nating mga isip. Ngayon, itong talagang interesting, ang ambiguous ending, yung spinning top na maaaring bumagsak o hindi. Hindi lang ito cliffhanger, ito ay isang binhi na nagpupunla sa ating subconscious, isang tanong na nananatili kahit tapos na ang credits. Totoo ba to? Tanong natin sa ating sarili. Hindi lang tungkol sa reality ni Cobb, kundi tungkol sa sarili nating reality. Hindi lang nagkukwento si Nolan, nag-i-incept siya ng ideya sa ating mga isip. Pero teka lang kasi may mas exciting pa. I-consider mo kung paano naka-impact ang pelikula sa pop culture. Ang Inception ay pumasok sa ating lexicon. Nagjo-joke ang mga tao tungkol sa pangangailangan na mag-deeper kapag nag-resolve ng problems. Yung distinctive na bomb sound mula sa score ni Hans Zimmer ay naging shorthand para sa mind-bending revelations. Para bang kumuha ang pelikula ng shared dream space sa ating collective consciousness. Ngayon, let's take a moment para i-appreciate ang meta-narrative possibilities na ito. Kung ang Inception ay nag-perform ng Inception sa atin, then tayo, ang mga audience ay parang ang walang kamalay-malay na si Fisher na may ideya na na-plant sa ating mga isip nang hindi natin nare-realize. At tulad sa pelikula, ang ideya na to, ang reality ay maaaring hindi kung ano ang inaakala natin. May potensyal na lumaki at baguhin kung paano natin nakikita ang mundo. Pero paano kung ang meta-inception na ito ay mas malalim pa? Paano kung sa pamamagitan ng pagka-question sa atin ng reality, si Nolan ay actually hinihikayat tayo na mas critical na makipag-engage sa media na kinukonsum natin. Sa mundo ng fake news at digital manipulation, maybe ang real inception ay ang pagtutulong sa atin na questionin ang nakikita at naririnig natin. Imagine mo ang implications ng theory na to. Tuwing pinapanood natin ang Inception, hindi lang tayo nagre-revisit ng pelikula. Tayo ay pumapasok ulit sa isang shared dream space. Nire-reinforce ang ideya na na-plant sa ating mga isip. Parang tayong lahat ay trapped sa limbo, endlessly debating ang nature ng reality. Habang sinusubukan nating hawakan ang mind-bending implications ng theory na ito, nadadala tayo sa isang startling realization tungkol sa nature ng storytelling mismo. Pero ang final piece ng puzzle ay malapit nang mahulog sa lugar at maaari itong baguhin ang lahat. Sa mundo ng Inception kung saan walang anumang bagay ang kung ano ang itsura nito, maaari bang ang katotohanan ay nakatago sa plain sight all along? It's time to examine ang theory na sobrang subtle pero sobrang powerful na maaring siya ang susi sa pag-unlock ng buong mystery. Paano kung ang tunay na totem ni Cobb ay hindi ang spinning top, kundi isang bagay na mas personal at significant? Maaari bang ang simpleng wedding band ang may hawak ng sagot sa tanong na nagpapaisip sa atin ng ilang taon? Isipin mo to, habang obsessed tayong lahat sa spinning top na yon, ang tunay na clue sa reality ni Cobb ay nasa kanyang daliri the whole time. Itong mind-blowing part, ang mga eagle-eyed viewers ay napansin na si Cobb ay nakasuot ng wedding ring niya sa dream sequences pero hindi sa mga scenes na set sa supposed real world. Para itong secret code na nakatago sa plain sight, isang subtle nod mula kay Nolan na nakatitig sa ating mga mukha all along. Ngayon, let's break this down. Ang wedding ring bilang totem ay perfect sense kapag inisip mo. Ito ay personal, ito ay meaningful at pinakamahalaga. Ito ay something na si Cobb lang tunay na nakakaalam ng timbang at pakiramdam. Para itong may secret handshake ka sa reality mismo. Pero teka, kasi mas may exciting pa dyan. Ang theory na ito ay nagdadagdag ng whole new layer of meaning sa emotional journey ni Cobb sa buong pelikula. Ang singsing ay kumakatawan sa koneksyon niya kay Mal, sa inability niyang bitawan ang nakaraan. Sa pamamagitan ng pagtatanggal nito sa real world, symbolic na nag-move on siya. Tinatanggap ang reality kung ano ito. Ngayon, mag-detective tayo for a moment. Kung babalikan natin ang pelikula with this theory in mind, biglang may bagong significance ang ilang mga scenes. Tuwing chinecheck ni Cobb ang kamay niya, hindi lang siya nag-fidget, nagpe-perform siya ng reality check na mas reliable kesa kahit anong spinning top. Pero kung ang singsing ang tunay na totem, anong ibig sabihin nito para sa interpretation natin ng ending? Sa final scene na yun, ang kamay ni Cobb ay tantalizingly out of frame.
Para bang naglalaro si Nolan ng cinematic na taguan sa atin. Hinahamon tayong questionin ang lahat ng akala nating alam natin. Imagine mo ang implications kung totoo nga ang theory na ito. Ibig sabihin ito na lahat ng debates tungkol sa kung namabagsak ba ang top o patuloy na umikot ay totally missing the point. Ang tunay na clue sa reality ni Cobb ay naroon lang all along. Tahimik na nakalagay sa kanyang daliri o hindi. Ang theory na ito ay hindi lang nagbabago ng pagtingin natin sa ending. Binabago nilang pang-unawa natin sa buong pelikula. Para itong nagsusuot ka ng salamin at biglang nakakita ka ng hidden layer ng reality na laging naroroon. Habang papunta tayo sa dulo ng ating journey sa labyrinth world ng Inception, naiiwanan tayo ng isang final mind-bending question na china-challenge ang lahat ng akala nating alam natin tungkol sa mga panaginip, reality at ang power ng Inception. Ikaw, ano sa tingin mong totoong ending ng pelikulang ito? Comment mo naman dyan sa baba. Kung nagustuhan mong ginagawa ko dito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video. Meron po tayong member content, pakicheck na lamang po ang playlist. Marami-rami na rin pong nakalagay doon. Muli, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.